makipagkwentuhan po tayo. Naghabla na sila sa Korte Suprema, naubusan na sila ng pasensya sa pakipag-usap eh. Kailangan daanin na sa Korte ito. Si dating Department of Agriculture Secretary, Leonardo Montemayor. Good morning, sir. Good morning, Jarius. Good morning din, Relsa. At sa lahat po ng nakikinig sa ating programa. Kahapon, nag-file kayo sa Korte Suprema. Pakipaliwanag na lang po in layman terms, ano po ibig sabihin ng pinail ninyo? Opo, kami po ay nagsampa ng kaso sa Korte Suprema. Nananawagan kami sa Korte na iproklama na unconstitutional yung inisyu po ng ating Pangulo. Ito po yung Executive Order number 105 issued po noong November 7. Sa ilalim kasi nito, Jarius, na Executive Order number 1, in-extend po at pinalawig yung mababang taripa na nasa 15% ngayon sa inaangkat po ng bigas. Ito po ay tinakda po nung pang June 20 of last year sa pamamagitan po ng Executive Order number 62. So, isa po sa mahalagang features itong EO 105 ngayon ay pinagpatuloy po itong mababang taripa under EO 62 until the end of the year. Naging isa ikalawa, taon na. Ikalawa, Jarius, ay sinasabi po nitong EO 105, magkakaroon po ngayon ng tinatawag na sistema o mekanismo para magkakaroon po ng pagbabago sa taripa o buwis na binabayaran ng mga importer sa bigas. Depende daw sa galaw po ng international prices po ng bigas. Ang tawag po dyan parang parang flexible o automatic adjustment mechanism sa taripo ng bigas. Kami po tumututol dyan kasi number 1, Jarius, maliwanag po na sinusupil po nitong EO 105 at saka yung pag-issue nito ng aming constitutional right na mapakinggan bago po magkaroon ng mahalagang patakaran ng gobyerno. That is enshrined in the Constitution, yung karapatan po ng mamayan at ng mga samahan namin na magkaroon po ng napakinggan po ng ating gobyerno. Hindi po pwedeng hindi pwedeng supili yan o bawasan yan. Ang inaano nyo, dapat dumaan muna sa Tariff Commission ito? Ganun po ba? That's part of our constitutional right, Jarius. Kasi aside from the constitutional provision on non-abridgment, ang tawag po dyan, ng right of the people and their organizations to consultations on policy making by the government. Meron po tayong batas, yung Customs Modernization and Tariff Act. Sinasabi doon, bago magkaroon ng pagbabago, whether itaas o ibaba ng presidente, pagka wala po sa sesyon ng Kongreso na mag-modify ng tariff rates, dapat meron pong due process binibigay sa amin. Ibig sabihin, may mga public hearings, meron kaming pagkakataon na ipresenta yung aming punto de vista. In the case of both EO 62 and EO 105, wala po nangyaring ganyan, Darius. Basta nagpapalabas sila ng gusto nilang pagbabago, hinihintay nila na naka-recess ang Kongreso, sa Presidente mayroong tariff modification powers delegated sa kanya ng Kongreso. Saka lang sila gumagalaw. At saka last ni Darius, meron ditong tinatawag na undue delegation of powers. Kasi yung kapangyarihan na magbago po ng tariff rates when Congress is not in session ay binigay sa Presidente, hindi pwedeng ipasa ng Presidente yung kapangyarihan na yan sa ibang tao, ibang grupo. In this case, under EO 105, ipinaubaya niya sa isang tinatawag na interagency group na siyang magtatakda ng exact changes sa tariff rates depende sa galaw daw ng international rice prices. That is, hindi pwede po yun. It's only the President that can modify the tariff rates. At every time that interagency group will modify the tariff under EO 105, wala pong pagkakataon na naman, wala pong tsansang ang farmers groups o mga sektor na magbigay muna ng kanilang input. So, walang hearing requirements.
Sir, hindi kasama yung sektor ninyo dito sa interagency group na ito? Wala, it's a purely government body group, Jarius. Binubuo yan ng Department of Agriculture, DepDev, DOF, purely government. Whereas kung sa Tariff Commission, may mga hearings ito na kailangan Yes. marinig kayo. Oo. Then, pagka may formal hearings, tapos magpapasabit sila ng mga formal position papers, magkakaroon po ng discussion with the members of the Tariff Commission, and then the Tariff Commission submits its recommendation dito po sa DepDev. And then the DepDev, through a formal meeting na presided over by the President, ngayon, sila po ngayon nagpapasa kung anong magiging tariff changes, if any. So, ganito po ang mangyayari, yung flexible pricing po ng imported rice, flexible tariff, ano po, pag tumaas, nag-spike up, halimbawa, nagkaroon ng shortage ng rice supply from Thailand and Vietnam. Pagpalagay natin, ano? Kasi may problema rin sila sa irigasyon. Yung China, inaagaw yung ilog nila na yung dumadalo niya tubig sa Mekong River, nanggagaling po yan sa Tibet, no? Tapos ginagaw ng China ang Tibet, no? Doon nanggagaling lahat ng 5 great rivers. Tapos pagbaba niya papuntang Southeast Asia, yung isa sa 5 ilog na yon, nagdadam na po ang China, 13 dams na po ang ginawa nila ron, natutuyot na rin yung Mekong River. Halimbawa, bumagsak ang ani, no? Tataas ang presyo po ng Thailand at Vietnam, tataas yung presyo nila ng export. Pagka ganun po, ang taripa naman natin, pag ini-import natin yung galing sa kanilang bigas, automatic lilitan din po para ang presyo pareho pa rin. Ganun po ba? Ganito, Jarius, pagka umakyat, tumaas yung presyo ng bigas na binibili natin from Vietnam, no, or Thailand, sinasabi ng EU-105, magkakaroon ng automatic na pagbaba ang ang tariff rate. Lilitan yung taripa para ang presyo. Importer. Halimbawa, parang ang pagpasok nila ng bigas, lalabas na pareho pa rin. Kasi tumaas ang presyo ng bigas mismo, bababa ang taripa para steady pa rin yung presyo. Ganun po ba? Maaring ganon. Pero ang epekto sa farmers natin, yung sa palay, maaring hindi sapat yung adjustment. Kung ba umaring sobra. Kasi ganito yan, Darius. Pagka naman nagmura ang bigas galing sa Vietnam, halimbawa, itataas naman ng correspondingly yung tariff rate. To protect the local farmers. Correct. Pero hindi nangangahulugan yung pagtaas ng taripa ay sapat para ma-address yung yung problema. Kasi nililimit po ng EU-105 yung tariff adjustment na isasagawa through that interagency group. Minimum 15%, pinakamababa na po yan. Taripa po sa imported rice, maximum 35%. Nakita naman natin na kahit na 35% yung, ngayon napakababa, 15% kaya. Tapos kahit na tinignan po namin, kahit itaas mo yan sa 35%, kulang pa rin yan kasi mura pa rin yung imported rice. So dapat, hindi dapat lagyan po ng maximum na up to 35% lang kasi there will be occasions na kulang talaga yung 35% tariff para magbigay po ng protection sa farmers in that particular instance. Up to 50. Halimbawa, pero ang ano po ba, saan po ba ginagasta ang nakokolektang taripa or import duties? Napupunta yan dyan sa isang pondo, ang tawag dyan, Rice Competitiveness Enhancement Fund, RCEP. Ano po ang paninabag dyan ng ating mga magpapalay sa RCEP? Rice Competitiveness Enhancement Fund. Correct. So ang total nilakihan po ng Kongreso yung yearly fund from 10 billion to 30 billion pesos a year. Pero umaasa po yung pondo na yan doon sa collection po ng Bureau of Customs dito po sa rice import tariffs. Kung sa ngayon 15% yung tariff rate, kulang na kulang para mapuno yung Ano po ba dapat ang binibigay na tulong
Ano? Ano yan, Jarius? From the tariff collections, ano po dapat ang binibigay na tulong sa magpapalay? Principally, may mga kwan po yan, libreng makinarya, binibigay mga traktora, combine harvesters, even rice mills, pinupunduan po yan at dinidistribute po sa mga samahan po, mga kooperatiba ng mga rice farmers. Meron ding portion nitong RCEF, yung collection galing po sa importasyon ng bigas through the Bureau of Customs para po sa subsidyo sa pamimili at pamamahagi ng libre ng binhi, certified seeds sa ating mga magsasaka. Nagagawa po ba yan? Nagagawa, pero nagagawa naman yan, Jairus, although meron pa rin implementation problems, kagaya po ng late delivery ng mga palay seeds, kasi centralized po yung procurement ng ng binhi ng palay na pinapamahagi po ng Department of Agriculture. So ang resulta po niyan, siyempre may mga may pag-aantala. Kuminsan, nakapagtanim na yung farmer, hindi pa dumating yung binhi. O kaya pagdating ng binhi, tumutubo na yung binhi kasi masyadong delayed in some cases. Meron lang mga hindi, pero ang mas malaki po dyan, bukod dun sa tulong sa individual farmers. Kasi yung mga big ticket items dyan, yung drying. May mapapagdalahan dapat ang mga magpapalay na isang lugar kung saan tutuyuin na yung kanilang palay ng makina, hindi yung kinakalaykay sa kalye, doon sa sinasabing farm to market road na asfaltado, doon nagkakalaykay ng palay, pinatutuyo. Dapat yan dinadala sa dryer, sa drying stations. Di po ba? Tapos, that's correct. Meron ding storage din po yan. Yung dryer kasi, pagkatapos yung i-dry dyan, babayuhin na yan. Pag naituyo na yung palay, babayuhin na yan. I-mill na. Tapos, may dryers naman dapat yan. May storage naman yan, Yung mga malalaking nasa taas ng overhead yan para pagbulwak lalabas na lang yung bigas doon, isasako na lang. At yan 21 degrees dapat yan, sir. Malamig kumbaga parang hindi po parang aircon lang na 24. Sa 21 degrees kasi centigrade, hindi na po mabubukbok yan. Tsaka hindi po kaya ng mga insekto yung ganung lamig na 21 degrees. Dapat meron talagang proper ventilation tsaka yung conditions tuyo. Oo. Ida-dry mo, babayuhin, tapos i-cold storage mo na. Hindi naman frozen yan, pero 21 degrees ang maintain mo. Ganun po ginagawa sa Japan, China. Kung saan magaganda ang rice technology. Kaya po, pag na-maintain nila yan, may dryers, may ganon, mas lalaki ang kita ng magsasaka. That's correct. Kasi lalaki yung gaganahan na kahin siya. Hindi siya na magkakakalaykay sa hindi sila mabubulukan, mga ganyan Di ba? may suporta sila. May makinarya sila sa pagsasaka, pag-aani, mula ron hanggang sa harvest. Yes. Pero of course, Jarius, ang most basic dito, dapat magkaroon naman ng yung magandang presyo dun sa palay ng ating magsasaka. At kaya nga napaka-importanting bantayan ang pagpasok ng mga importasyon ng bigas. Kasi pag masyadong malaki ang volume ng imported rice na pumapasok at napakamura, talagang bagsak na bagsak ang presyo ng palay. At yan nga ito nangyari nitong nakarang mga taon. Instead of usual na para kumita, dapat 17 or 18 ang bili sa kanila. Ang bilihan lang nasa 11, 12. Correct, Julius. In fact, nung sa aming kaso na pinesenta sa Supreme Court ngayon, laban sa both EO62 last year at saka ngayon, EO105, sinasabi namin na the past year alone, ang bagsak ng presyo ng palay, based on Philippine Statistics Authority data, 11% ang bagsak on a individual basis, kung kay isang magsasaka nang sinasaka mo ay 1 hektarya ng palayan,
Ang pagkalugi mo ay sa isang hektarya, last season ay almost 10,000 pesos nawala. Na equivalent yan sa more than kalahati ng iyong kinikitang nawala. So, ganyan po kabigat ang tindi ng epekto po nitong sobrang pag-angkat ng bigas, plus the fact na napakamura pa rin ang presyo ng imported rice. And as I said, magtataas ang presyo po ng bigas next year as the traditional exporters, Thailand and Vietnam lalo na, will shift to new varieties na hindi But ganun still, but Jarius, is still very low. Kasi nung last year, 2024, kaya nga daw, pinalabas nila yung Executive Order number 62 in June of 2024. Kasi umabot ng $700 per metric ton ang bigas galing sa Vietnam at Thailand. Ngayon po, nasa ang range po mga $350 to $400. Even if umakyat po yan ng $450 next year, still napakababa po niyan compared to 2024. At yung 35% tariff is not enough to protect our local rice farmers. Kaya nga kami tumututol dito sa limitasyon ng EO 105 na bakit maximum lang of 35% ang pwedeng ipataw nitong interagency group. Di ba? Siyempre, mas kukonti po ang magpapalay kaysa sa kumakain Kailangan magpalakas ang administrasyon sa consumer. Opo, in fact, ang problema natin ngayon sa mga parating na mga buwan at taon siguro, pakonti po yung magtatanim ng palay kasi palaging lugi Tapos, kukonti lang din ang ma-export ng bansa, ng ibang bansa, mabubusan ng bigas ang Pilipinas. Mapipilihan tayo. We cannot depend all the time on we cannot depend all the time on other countries. Pagka kulang yung ating supply o local production, magkakaroon po sila tayo ng maangkat mula sa kanila sa sapat na kantidad at saka murang halaga. Delikado po pag ganyan po pag-iisip natin. Okay. Thank you po for your time, Secretary Leonie. Sige, abangan po namin kung anong magiging resulta ng Korte Suprema rito. Kung anong sana pilitan po. Okay. Thank you for your time, sir. God bless you. Thank you. Salamat. Once again, that was former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor.